tayong magiging sarakli. Inatasan po ng Justice Department ang NBI na imbestigahan ang pagkalunod ng dalawang atleta ng Ateneo de Manila University. Ang ina ni Rene Baterbonia, nakukulangan pa raw sa narinig na paliwanag ng mga kinatawan na eskwelahan. Saksi, si Marie Zumay. Ang pananaghoy ng nagluluksang ina, narinig hanggang labas ng kwarto. Hindi humuhupa ang sakit na nararamdaman ni Rovelyn sa pagkawala ng anak na si Rene Baterbonia. Umiyak ako kasi sinabi nila na aksidente lang daw, and then hingi din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo na lang ako ng clear na yung parang explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga. Nasa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City ang labi ng namayapang atleta. Kasama sa mga bumisita ang mga kapwa niya atleta sa Ateneo Blue Eagles. Ipinagluluksa rin siya ng mga dating kasamahan sa team. Napakasakit kasi teammates ko siya sa Davao. Para ko na siyang brother eh. Napakabait kasi ni Bobet. Tapos yun, nung nalaman namin, gano'n lang nangyayari sa kanya. Nakuha na sa drone video na ito ng Aurora MDRRMO ang mga sandali ng maiahon sa pagkalunod sa dagat nitong Lunes si Rene at kapwa niya manlalarong si Divine Adili. Naroon sila noon sa isang resort sa Dipaculao, Aurora para sa team building ng varsity basketball team na Ateneo de Manila University. Makikitang pinagtulungan silang madalas dalampasigan matapos matagpuan sa mas malalim na bahagi ng dagat. Kanina'y nakausap din ng ina ni Baterbonia ang mga coach mula sa Ateneo Blue Eagles. Paliwanag daw nila. 2:40 daw yun nangyari. Tapos 30 minutes din po yung naahon daw yung anak ko, 30 minutes. So, and then, nabalitaan nila ako is 1 hour pa. 1 hour pa nila ako nabalitaan. 1 hour, 4:30 kasi yung pagtawag nila sa akin. Tapos, nung nagtawag, messenger lang, sabi lang sa akin nga, ako po si Coach Epok. Then, yung anak mo po ay na-aksidente, si Rene, na-aksidente po siya, nalunod. Nakukulangan daw siya sa paliwanag ng Ateneo de Manila University. May kulang sa explanation nila. Pero, hintayin ko na lang muna yung ibang coaches na para ma-explain nila sa akin kung ano talaga ang nangyari. Yung mga info, kulang, and then kulang yung nila sa akin, pagpahibalo ba? Pagpahibalo sa ako, ako nga parents, kulang. Kahapon, nabanggit ni Rovelyn na may mga weights daw na nilagay sa kamay at paa ng anak na posibleng itinalunod. Tinanong din daw nila ito sa mga coach. Wala daw linagay dito na mga weights. Wala. Sabi niya. And then, aksidente lang daw talaga yung nangyari. Tapos, sinabi ko lang sa kanila nga, aksidente yung nangyari dahil sa kakulangan nyo. Kasi, punta kayo dun, wala kayong rescuer, may medic daw sila per first aid lang, ganyan. And then, 30 to 20 minutes ang dito sa beds hanggang patungo sa ospital. Siyempre, layo na. Then, sinabi nila na may mga coach naman daw na doon para magtulong sila para pero hindi daw talaga nila na rescue na talaga.
aksidente lang daw talaga. Tinanong namin kanina, tinanong ko coach to coach kung ano ba. Sabi nila wala naman daw. Walang daw. weights na na nilagay sa mga players. Sa pagsusuri ng mga otoridad sa labi ni Baterbonia, malinaw daw ang mismo ikinamatay niya. Lumalabas po na asphyxia by drowning. Ibig sabihin, naubusan siya ng hininga dahil sa pagkalunod. Inaabangan pa ang resulta ng pagsusuri sa labi ni Adili. Lumabas din sa investigasyon na sa hanggang bewang na lalim ng tubig ang team building ng koponan, pero napunta sila sa biglang lalim na bahagi ng dagat at hinampas ng malalakas na alon. Doon nawala sina Baterbonia at Adili at natagpuan pagkalipas ng 30 hanggang 40 minuto, 5 dipa mula sa baybayin. Sabi ng PNP, lumayo ng 300 metro mula sa tapat ng resort ang team activity. Kahit pinayuhan umano sila ng resort management na sa tapat ng resort gawin ang aktibidad. Nung unang dating po nila, nag-uusap po sila na ito yung kondisyon ng dagat natin dito sa tapat ng resort ay safe dyan, mababaw dyan. Alam natin ang sitwasyon ng dagat dyan. Pero po, gaya nga po na sinabi ko kanina, yung pong team ay gusto kumbaga ay po silang humingi po sila na huwag silang pakialam sa gagawin nila activity. Batay sa mga affidavit ng mga nagbigay ng first aid, walang nakikitang foul play ang Aurora Police. Base po sa affidavit ng lifeguard, wala akong napansin na pabigat sa paa, kamay o katawan ng player. So yun po yung sabi ng lifeguard. Sabi naman po ng tiga MDR rin mo ng Dipakulaw, walang anumang pasa sa kanyang katawan nang siya ay aming binigyan ng punong lunas. Hanggang ngayon po ba naniniwala kayong may foul play pa rin na nangyari doon sa insidente na ikinamatay ng anak ko? Depende. Kasi hindi ko pa rin alam hanggang ngayon. Ang sinasabi po ng police parang wala naman daw pong pasa. Pero kayo po ba personally, after seeing your son, nakita niyo po ba talagang may mga pasa? May pasa siya dito, sa likod, sa kamay, sa paa. May pasa siya. Yun lang. Tiniyak ng PNP na walang sisinuhin sa ginagawang investigasyon. As to the negligence of anybody or yung liability po ng kasino mang partido, ay ito po yung malalaman natin once the investigation has been completed. Kasama sa mga naka-question ngayon ay kung ano ba talaga ang ginagawa sa training. Lalo sa paglutang ng mga dati ng interview sa iba-ibang naging basketball player ng Ateneo. Pero wild yun. Wild talaga, wild. Sa 2022 interview na ito halimbawa ng Shoot First podcast ay tinanong sina Gian Mamuyak at Tyler Tio tungkol sa kanilang naging training camp sa Aurora. Parehong probinsya kung saan namatay din sa training sina Baterbonia at Adili. Balita ko talaga may isang, baka yun, parang training camp yun dati. So, morning. Iba pa ata. Iba pa yun. Parang sundalo daw talaga, bro. Ano yung ibig sabihin nung parang narinig ko na pang sundalo? Walang basketball dun. As in, Bootcamp, walang basket, walang bola. Wild. dagat lang tsaka buhangin. Yep. No cellphone. Anya, subok na subok ang kanilang mental toughness sa tindi ng training na kanilang naranasan. Sa hiwalay na podcast, tinawag ng dati ring Ateneo player na si SJ Belangel ang ginawa nila sa Aurora bilang deadly training, kung saan utak na lang ang gagana at ang katawan hindi na. Hell Week naman ang tawag dito ni ex-Ateneo player Sean Ildefonso nang makapanayam din sa ibang podcast. Inatasan na rin ng DOJ ang NBI na bumuo ng task force para imbestigahan ang pagkamatay ng 2 atleta. NBI ang tutukoy kung may sapat na basehan para irekomenda ang pagsampa ng reklamo sa DOJ. Ang Philippine Sports Commission kasama ang iba pang organisasyon magbibigay raw ng tig 250,000 pesos na tulong sa pamilya ng 2 nasawing atleta. Iimbitahan din daw nila ang Ateneo para magbigay linaw sa nangyari. I don't think it's prudent right now to rush, and besides may initially ang first line na namin is really through the representatives, no, to hear their side. May protocol kaming sinusunod eh. What is important po is now we are given the opportunity to review saan ba yung mga loopholes sa bawat patakaran ng bawat ahensya. Ang importante po kasi bakit kami nag-meeting today is we want to tell the family, we want to tell the mother of Rene, and we want to tell the people of Agusan that hindi lang po kami nakikiramay, may gawagawin po tayong aksyon. As I speak, I've coordinated with Secretary John Vic Rimulya in the last 24 hours.
Posibleng dalhin bukas sa Davao at sa agusan ng labi ni Paterbonia. Nakalagak ang labi ni Adili hanggat wala pang abiso mula sa kanyang pamilya. Nais daw nilang maiuwi pabalik ng Nigeria ang kanyang labi. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Bago sa saksi, hihiling po ang mga abogado ng pamilya ni Rene Paterbonia ng Immigration Lookout Bulletin Order para sa head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin. Susulat daw sila sa Department of Justice. Sabi na meron siyang liability po dito. Para lamang po magtuloy-tuloy po yung investigasyon, magre-request kami sa Department of Justice na may Immigration Lookout Bulletin Order muna sa kanya. Yun po ang ipapadala namin yan ngayong gabi or tomorrow morning. Sinusubukan pa po namin makuha ang pahayag ni Baldwin kaugnay nito. Dumating po sa burol at nakiramay sa mga naulila ang mga kapwa manlalaro nila Paterbonia at Divine Adili mula sa Ateneo. Gayun din ang ilang opisyal mula sa Commission on Higher Education, Department of Education at Philippine Sports Commission. Bukas ng gabi, nakatakdang dalhin ang labi ni Paterbonia sa Agusan del Sur. Samantala, isang grupong nagiinuman sa Santo Tomas, Pampanga ang nabangga ng sasakyang biglang umandar kahit walang driver at walang susi. Masaya pong nagiinuman ang mga lalaki niyan sa garahe na pinagtatrabahuan nilang pagawaan ng kabaong. Nang maya-maya, biglang umandar ang sasakyang nakaparada sa harap nila. Napahintulan nila ang sasakyan ng galawin at ilagay sa neutral ang kambyo. Ligtas ang mga lalaki at walang tinamong mga sugat. Hindi pa malinaw kung bakit o paano nangyari ang insidente. Pahirapan ang paghatid ng tulong sa Sarangani dahil sa kalsadang sinira ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Problema ng mga residente ang pagkain, matitirhan, maging pagkakakitaan. Ayon po sa NDRRMC, 45 ang patay. Mahigit 600 ang sugatan at 17 ang nawawala kasunod ng lindol. Saksi, si Maki Pulido. Mula sa ere, kita kung paanong nabali ng magnitude 7.8 na lindol ang Sapu-Masla Bridge sa Malapatan, Sarangani. Sa aerial survey ng PHIVOLCS kahapon, kita rin ang pinsala sa dike at mga gumuho o di kaya'y tumagilid na bahay. Ngayong gabi, para makabiyahe na ang mga sasakyan hanggang sa bayan ng Glan, target na maayos ang kalsadang nabiyak at tila hiniwa-hiwa ang semento. Dahil ginagawa na raw ng DPWH yung portion ng highway na nagkabiyak-biyak ay pinagbabawalan dumaan kahit na mga tao, hindi lamang mga sasakyan. So para makarating tayo, lampas nun, para malampasan natin, kailangan sumakay tayo ng bangka. Nagdeklara na ng state of calamity ang buong lalawigan ng Sarangani para magamit ang emergency funds at mapabilis ang relief efforts. Tulong na kailangan ng maraming biktima ng lindol, gaya ni Julito na sa gilid ng kalsada muna natutulog matapos sirain ng lindol ang kanilang bahay. Hintay pa rin ang tulong. Wala mang matulong pa na tanggap namin. Pagkain at saka tubig. Walang mainom. 3 araw na ring naghihintay ng kahit kaunting tulong si Ronald Zubel. Gustuhin mang kumita, wala namang nag-aarkila ng kanyang bangka mula ng lumindol. Sa oras na maubos ang kanilang 5 kilong bigas, wala na raw siyang maipapakain sa 3 niyang anak. Lapit na maubos, ma'am. Kunti na lang. Yan na ang problema, may kasi hindi kami kapanapuhay kasi ganito ngayon, ma'am. May lindol, wala namang trabaho. Durante lang, ma'am. Bigas lang, ma'am. Saka tubig. Yan lang, ma'am. Sintulugan ng anak namin. Sabi ng lokal na pamahalaan ng Glan, pahirapan talaga ang pagdating ng relief goods, kaya't hinihintay nilang maayos ang kalsada para mapabilis ang pagdating ng tulong. Sa mga naghihintay ng tulong, naiintindihan namin sa humihingi lang kami ng pasyensya, kami gusto talaga namin makarating agad. Pero naiintindihan naman natin na hindi talaga natin mapabilis kasi yung daan wala. Pero pati matitirhan, malaking hamon para sa maraming biktima ng lindol. Nasa 20 bahay yung dating nakatirik sa gilid ng bundok na ito dito sa bayan ng Glan sa probinsya ng Sarangani. Pero dahil dun sa lindol, sira na lahat ng mga bahay. Itong bahay nga na ito nahulog na dun sa gitna kung saan nabiyak yung lupa.
Dito dati nakatira ang pamilya ni Maricel Poncardas. Hindi po namin alam ma'am kung ano yung mangyayari kasi wala naman kami mapupuntahan. Dito lang kami naninirahan sa wala rin kaming sariling lupa kasi bahala na po ang Panginoon. 3 araw mula ng lumindol, nag-aalala na rin ang mga doktor sa Rural Health Unit dahil naubusan na sila ng anti-tetanus shot. Sa mga cases na nakita namin, ma'am, like may mga patients talaga kami na makapunta dito na for example may mga deep wounds. Yun kasi kailangan talaga yung mabigyan ng anti-tetanus para hindi mag-fester yung infection. Yung delikado kasi sa tetanus is kapag bababa yan sa lungs, magkakaroon ng respiratory arrest yung patient. Hindi siya makakahinga. Sa Glan Provincial Hospital, nagtitiis pa rin sa init ang mga pasyenteng nasa parking lot pa rin dahil hindi pa cleared ang hospital building. Pero mas inaalala ng mga doktor ang mga nagtamo ng matitinding sugat ng lumindol. Our OR is non-operational. Our laboratory is non-operational. And we don't have the consultants because our consultants comes from Jansan area, anesthesiology. They could not come here because the road is not passable. No, so these patients need to be airlifted or by sea ambulance or whatever available that for them to be transferred to higher facility. Isa si Cambria sa 3 araw nang naghihintay na mailipat ng ibang ospital. May malalim na sugat siya sa ulo at dislocated din ang kanyang kanang paa matapos madaganan ng pader nang tumama ang lindol. Mahirap talaga ma'am, pero tiniis ko na lang ang hirap para madala ako sa ospital. Isang sarangani sa mga pinangakuan ni Pangulong Bongbong Marcos ng tulong sa kanyang pagbisita sa General Santos City kanina. DBN naman ay magbibigay ng pondo mula na naman sa LGSF para sa infrastruktura sa Sarangani province at saka sa South Cot. At meron din damage deep doon. Pero dito talaga ang pinaka-Sarangani is really the hardest hit. Ayon sa Pangulo, 50,000 pisong tulong ang matatanggap ng mga namatayan sa lindol. Those areas naman na hindi kayang pasukin ng mga sasakyan para sa mga engineer natin, para sa mga magbubuo ulit ng mga sistema natin, ay yung relief goods nakapag-deliver na tayo, nag-helicopter na tayo, places like Glan na hindi pa hanggang ngayon, walang road passages. Isa sa mga binisita ng Pangulo ang napinsalang outpatient facility building ng St. Elizabeth Hospital. Kita pa mga gumuhong semento mula sa pader ng gusali na nagtamuri ng mga malalaking bitak kaya di na raw mapapakinabangan. Nagpunta rin ang Pangulo sa Romana at Charon Integrated School sa Barangay Kalumpang at sa General Santos City National High School. Yung mga engineer ay papasok na para i-assess kung ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede. Kailangan pabagsakin yung buong building, mabigyan tayo ng informasyon tungkol dyan. Sa gitna nga ng panayam sa Pangulo, even kahit yung mga walang trabaho ngayon, doon sa nakita natin, masama tayo sa casualty rate. Ayon sa DepEd, mahigit 1,000 pampublikong paaralan sa 5 rehiyon ang nagtamo ng pinsala dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Binabantayan ang epekto ng lindol lalo sa mga batang inabutan sa paaralan noong tumama ang pagyanig. Nauna nang iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na suspendido until further notice ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Mahirap sabihin, no? Kasi sa Gensan pa lang napupunta at yung kalating bayan. Yung mga malalayong lugar hindi pa nga naaabot. So nag-a-assess pa tayo ng damages sa ibang lugar, sa ibang classrooms. Pero mukhang tatagal din to ng ilang buwan dahil nasa evacuation centers din yung iba. Yung iba walang mauwian, so pati teachers damay dito. Kung kaya ang tinitingnan natin dito habang wala pa sila sa paaralan ay nakikipag-ugnayan tayo sa DSWD para mabigyan sila ng kaukulang psychological first aid. Maki Pulido ang inyong saksi. Nag-iwan ng malalaking bitak sa lupa ang malakas na pagyanig nitong Lunes sa loob ng isang subdivision sa General Santos City. Sa video na nagmula kay News Cooper Ralph Bontigao, makikitang nalaglag na ang mga sasakyan sa bitak-bitak na kalsada at pati lupa sa loob ng compound ng ilang bahay, nabitak din.
Ayon kay Bontigao, nasa bahagi siya ng kalsada nang yumanig at bumuka ang lupa. Agad naman daw siyang nakaalis papunta sa mas ligtas na lugar. Timbog sa Quezon City ang isang lalaki dahil sa pagbebenta umano ng shabu. Ang naarestong suspect na pag-alamang may 2 standing warrant of arrest sa Albay. Dahil din po sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga. Saksi, si James Agustin. Hindi na nakapalag ang 31 anyos sa lalaki nang areston siya sa drug bypass operation ng pulisya sa Project 4 Quezon City. Ang suspect nabilhan ng droga ng pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha sa kanya mahigit 2,000 pisong halaga ng shabu. Area of operation nitong ating nahuli ay area of Cubao tsaka sa Project 4. Nagbabaksak po siya sa iba't ibang barangay po dito sa area namin sa Project 4. Ang kanyang mga parokyano, kadalasan ng kanyang mga binabagsakan ay yung mga kabataan. Pagdating sa police station, nadiskubre na may 2 arrest warrant siya na inisyu ng korte sa Tabaco, Albay noong Pebrero 2025. Kaya agad na isinilbito ng mga operatiba. May kaugnayan ng mga kaso sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tinignan din natin yung mga previous records niya. Doon natin napag-alaman na meron palang existing warrant itong ating nahuli. Tingin po namin na lumipat siya para maiwasan niya na yung kaso niya doon sa pinanggalingan niya sa Albay. Itinanggi ng suspect na nagbebenta siya ng shabu. Di naman po yun totoo, sir. Minakontrol, sir? Wala po. Kaugnay naman sa isinilbing 2 arrest warrant sa kanya. Akala ko po, tapos na po yung, yung sa provision ko po. Kaya nagluwas po ako dito Maynila. Nagtrabaho po ako sa Cavite. Nagtago ka pa dito? Hindi po ako nagtago. Nagtrabaho po ako. Maharap ang suspect sa panibagong reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa kanyang 2 arrest warrant, hinihintay na lang ang commitment order mula sa korte. Ako si James Agustin, ang inyong saksi. Natagpo ang patay ang 2 taong gulang na bata sa ginagawang septic tank sa Ormoc City sa Leyte. Batay sa investigasyon, maagang umalis ang ina ng batang babae para mamili ng school supplies. Iniwan daw ng nanay ang kanyang anak sa tiyahin nito. At nang makauwi ang nanay, nawawala na ang bata. Naging abala raw ang tiyahin sa paglalaba kaya hindi napansin ang kanyang pamangkin. Hinanap nilang biktima hanggang sa matagpuan siyang nakalutang sa hukay na may tubig sa likod ng kanilang bahay. Naniniwala ang pamilya na aksidente ang nangyari pero patuloy ang investigasyon ng mga pulis. Posible may kinalaman daw sa 18 dating bodyguard ni Zaldico ang umano'y banta sa Senado. Ayon po yan kay Senador Sherwin Gatchalian. Work from home hanggang bukas sa Senado batay po sa memo ni Gatchalian. Saksi si Ian Cruz. Kahit naka-work from home ang kanilang mga empleyado ngayong araw, mahigpit pa rin ang seguridad sa Senado na nasa ilalim ng heightened security alert. Kasunod pa rin yan ng intel na ibinahagi ni NBI Director Melvin Matibag na may seryosong banta umano sa Senado. Kaya dinagdagan ng mga pulis. Sinasala rin ng husto ang bawat pumapasok habang suspendido naman ang pagtanggap ng bisita. Pero gaano nga ba katindi ang sinasabing seryosong banta? Hindi ko lang masabi in detail. No? But what he said is there's a possibility of na merong manggugulo no, sa Senado. And it's a possibility na armed group yung manggulo. Inusisa si Senator Win Gatchalian kung may kaugnayan ba ang banta sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico na noong Lunes ay nasa Senado at hindi nakasalang sa consultative meeting ng Blue Ribbon Committee ng New Majority. According to the NBI, it might be connected to them. So that's why out of abundance of caution, we took these steps para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. Habang pinaigting ang seguridad sa Senado, ang OSAA nakipag-ugnayan sa intelligence community para malalim na masiyasat ang banta. NICA, PNP, and the Armed Forces. Ano yung nirelay nyo sa kanila? Seeking for to verify and validate yung information ni NBI Director. Sino daw yung manggugulo? Yung 18 ba yun? Yun ba ang nasa specific intel? Hindi, wala akong information on that. That's why we're asking the different intelligence community to help us on this information. Sinisika pa naming makuha ang panig ng 18 dating bodyguard ni Ko sa pamamagitan ng kanilang abogado ang si Attorney Levy Badigod. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.
Hindi sumipot si dating Congressman Mike Defensor sa National Bureau of Investigation sa kabila ng pagpapasapida sa kanya. Dumating lamang ang kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio. Ang sabi niya, hindi nila kikilalanin sakaling magpadala muli ng subpoena ang NBI para kay Defensor. At kung iimbestigahan daw ang kanyang kliyente para sa isang krimen, ay magsampa na lamang daw sila ng reklamo. Bago po nito, sinabi ng NBI na nakatanggap sila ng impormasyong pinangakuan umano ni Defensor ang 18 nagpakilalang dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico ng tig-5 milyong piso. Is there an investigation for a possible criminal offense against my client? Kung meron, alis na ako, mag-file na lang kayo. We are not going to honor another subpoena from the NBI, lalo na kung harassment. Ngayon, kung tingin nyo, you go to court, sabihin nyo in contempt kami, we will prefer our defenses in court. Nostalgic para kay Ruru Madrid ang isa sa mga taping location ng pagbibidahang serye na Hari ng Tondo. Yan po ang abandonadong Quezon City Jail na isa rin sa taping location para sa award-winning film na Green Bones. Gaya po sa Green Bones, may maeksena si Ruru sa kulungan kasama si Dennis Trillo. Naging inspirasyon ng araw ni Ruru si Dennis sa paggawa ng mga pelikula at teleserye. Sa ngayon, masaya si Ruru sa kanyang karera sa showbiz at maging sa kanyang love life. Masaya rin siya para sa bagong kasal niyang kapatid na si Rere Madrid. Labis na hinangaan ang mga nursing student na sina Precious at Joanna na rumisponde na magkaroon ng medical emergency ang tsuper ng sinasakyan nilang jeep. Ay kay Precious, napansin na nilang hirap huminga ang tsuper at patigil-tigil ang jeep na muntik para bumangga. Binigyan nila ang driver na si Luis ng paon ng lunas at sponge bath gamit ang maligamgam na tubig habang hinihintay ang ambulansyang pinatawag ng mga residente sa paligid. At dahil po sa kanilang ginawa, binigyan ng full scholarship ng kanilang eskwelahan sila Precious at Joanna. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!